Magandang araw! Magluluto naman ako ngayong araw ng palitaw sa latik at ensaladang pako. Nakapagpagiling na kami ng malagkit kanina at nakabili na rin ng gata, kaya naman nagsalang na kaagad ako dito ng kawali at naglagay ng gata para sa latik. Kahapon pa nga gustong kumain ni mama ng ganito, kaya naman sabi niya sa akin ay magluto naman daw ako. Purong gata nga lang ito, kaya naman panay nga yung halo ko dyan dahil mabilis itong masunog. At nang maging kulay brown na nga ang kulay nito, hinango ko na rin kaagad ito at baka naman masunog pa. Panay pa nga rin yung halo ko dyan kahit na nahango ko na dahil sobrang mainit pa nga yung mantika. Maglalagay rin kami ng buko, kaya naman si mama dito ay nagbiyak na nga ng buko. Biniyak na kaagad yan ni mama dahil ang inihintay niya nga dyan ay yung sabaw ng buko. Hindi na nga rin sobrang matamis yung sabaw ng buko na yan dahil may ilang araw na nga rin mula nang mapitas yan. Sinimulan ko na nga rin kaagad asikasuhin etong malagkit at pakonti-konti ko nga lang muna yung nilalagyan ng tubig dahil baka mapasobra at baka lumapot pa. Sakto na nga yung nailagay kong tubig at kailangan ko na nga lang itong masahin ng ganito para naman mamuo. At si mama naman dito ay sinimulan na nga rin kaagad na kayurin itong mga buko. Ang gusto pa nga ni mama dito, isang buko lang yung ilagay namin dahil daw baka maparami. Masarap din naman kapag maraming buko, kaya naman kinayod pa ni mama yung isa. Pagkatapos ko nga mabuo yung malagkit kanina at naging ganyan na yung itsura, sunod ko naman diyang ginawa ay bumuo na ako ng mga palitaw. Sabi ni mama kapag naluto na nga daw yung ganito ay lumalaki pa, kaya naman meron nga ako diyang gawa na malaki at meron din namang maliit. Tinanggal ko lang yung niluto kong latik dito sa may kawali at hindi ko na nga yan hinugasan at nilagyan ko na kaagad ng pangalawang gata. Okay lang din naman kasi kahit meron pa nga yan ng mga latik dahil yung tinanggal kong latik kanina ay ibabalik ko rin lang ulit mamaya. Ilalagay ko na nga sana kanina yung mga malagkit nung kumulo na, kaya lang sabi ni mama ay mukhang kulang daw sa tubig kaya naman dinagdagan ko pa. Hinintay ko na nga lang ulit yan na kumulo bago ko naman nilagay tong mga malagkit. Kapag lumutang na daw yung malagkit, sign daw yan na luto na, kaya naman naglagay na ako dyan ng asukal na pampatamis. Tansyahan lang yung nilalagay ko dyan na asukal at panay nga lang yung dagdag ko dyan kapag nakukulangan ko pa sa tamis. Nilagay ko na nga ulit dito itong latek at nilagay ko na nga rin pati itong buko. Sa itsura pa nga lang yan ay talaga namang mahahalata mo nga na naparami ang nailagay kong tubig. Hinintay ko na lang ulit yan na kumulo bago ko naman nilagay itong unang gata. Ito pala yung unang beses na nagluto ako ng ganito. Si mama kasi yung madalas na nagluluto ng ganito o di kaya naman ay yung mga auntie ko. Mas maganda nga pala sana kung medyo konti yung tubig niyan para mas malapot. Nagpalipas lang ako ng ilang minuto dyan bago ko naman hinango at nagsalang naman ako dyan ng kasirola na may lamang tubig para naman sa gagawin kong ensalada. Hindi nga ito halos lumapot pero sabi ni ate kapag lumamig daw yung ganito ay lumalapot na. Nagsandok na nga kaagad ako dito ng para sa amin ng anak ko para naman lumamig na. Tinawag ko na rin sila dyan para makapagmerienda na at kung kailan nga magmimerienda na kami bago naman tumigil ang ulan. Sa susunod nga ay alam ko na kung paano ang pagluto nito. Dapat nga medyo kunti lang yung tubig tapos mas maraming gata para mas masarap. At etong ang dalawa na to ay talaga naman nag-aasaran pa nga habang nagmimerienda. Mabuti na nga lang at wala pang nagkakapikunan. At fast forward na nga tayo, pagkatapos namin magmerienda, inasikaso ko na rin kaagad itong gagawin kong ensalada. Etong ang pako na to ay nabili ko pa to kaninang umaga sa palengke at kaya ko nga ay masarap nga itong gawing ensalada. Kinuha ko nga lang lahat ng talbos ng pako at eto nga pinapakuluan kong tubig ay kanina pa nga ito kumukulo, kaya naman pagkatapos ko nga makuha lahat ng talbos ng pako ay nilagay ko na rin kaagad ito dito. Mabilis lang maluto ang ganito, kaya naman saglit ko nga lang yan nilagay dyan sa mainit na tubig at hinango ko na rin kaagad. Nakapagayat na ako kanina ng kamatis at pati na nga rin ng sibuyas at lalagyan ko nga rin pala yan ng maalat na itlog. Tinikman ko nga yung itlog at hindi naman sobrang maalat, kaya naman nagdagdag ako dyan ng patis para sa pampalasa. Hinalo ko nga lang yan at medyo nahihirapan nga ako dyan sa paghalo, kaya naman nilagay ko na muna dito sa may kawali. Napakasarap nga ng lasa ng pako, kaya lang medyo may kamahalan nga ang presyo nito tapos medyo maliit pa nga ang isang tali. Konti nga lang itong nagawa ko kaya panigurado nga nakulang na naman nga ito sa amin. Sinalin ko na nga lang ulit yan dyan sa plato at ready na nga ito para sa hapunan namin. Hanggang dito na lang. Thank you for watching!